Okay. Irish, first time mo, no? First time mo mag-let? Si ano, sino to si LPT? LPT 2024. First time mo din mag-let or second time? Sino to si LPT 2024? Okay, si Joher pala. First time din, okay. Mas mabuti kasi ito talaga yung lumalabas sa Math Gen Ed. Konti lang talaga sa math pero pag hindi mo alam yung concept, naku, mahirapan ka din. Okay? Sige, sagutan muna natin itong mga questions dito. 30 seconds kada question. Okay, sige, start. Tapos, isisend nyo sa akin yung answers nyo sa Messenger ha, private message. Huwag dun sa group chat, sa private message lang. Timer natin. Okay, 1 minute na lang para mahaba-haba yung computation nyo. Number 2. Yan. Okay, number 3. Yan. Okay, number 4. Yan. Itong ganito, hindi to nawawala din sa let. Mga prime factors.
Next, number 5. Yan. Lima lang sa math. Tapos, Gen Ed tayo. Prof Ed tayo, Prof Ed. Okay. Prof Ed tayo. Number 1. Ayan. 1 minute. Number 2. Ayan. Okay, number 3. Analyze yung question, ha? Number 4. Ayan. Okay, number 5. Okay, number 5. Okay, number 6. Ayan.
Okay, balikan natin mamaya. Tapusin muna natin to. Number 6 muna, number 6. Number 7, next. Yan, number 7. Number 8. Yan. Okay, number 9. Yan. Ako, nahuli si Rena. Okay, number 10. Yan, number 10 na. Yep, good morning, good morning. Okay, sige. Saan nyo yung answers nyo? Balikan muna natin yung number 4. Number 4 yun, ano, Johar. Ayan, number 4. Okay. Dito na yung answer ni, ano, ni Johar ba to? 13, tsaka 14. So, dun sa ano, number 8. Math. Yun, ganyan talaga. Ganun talaga lumalabas sa math na, no, Gen Ed. Ah, konti lang sa math Gen Ed, pero kailangan tama yung sagot mo, sayang yung puntos dun. Basic lang naman yan sa math Gen Ed. Usually, mga statistics, mga ganun, baka common lang talaga. Ito yun, Iris.
At saka yung isa, 9. O, ito 9. Ayan. Okay na? Okay na yan. O, sige. Nahuli ka. Nahuli si Rena eh. Mm. Nahuli si Rena. Strict kasi ako sa time, Rena. Pag sinabi ko kasing 8, talagang 8, nagsisimula ako ng 8. Nasanay kasi ako sa ganyan. Dapat, pag sinabing 8, 8. Ganyan ako. Okay? O, sige, discuss natin. Tingnan natin yung mga answers nyo. Tingnan natin yung mga answers nyo. Rationalize natin, lalo na tong math. Kasi nga, ganitong mga question talagang lumalabas sa Gen Ed Math. Rena, first taker ka or ano, repeater na? Rena, repeater, parang repeater. Repeater ka, Rena, no? Rena, si Rena. Sir, Ah, repeater po. repeater. Repeater, no? O, yun. Oh. Oo. Ayan, 'di ba mga ganito yung lumalabas sa math, mga ganyan, no? Tapos yung mga Yes, ganito, sir. tapos prime factors, itong percentage, 'di ba? Lumalabas yung mga percentage at saka yung mga prime factors. Ganyan lang talaga sa ano sa math Gen Ed. Oh. Konti lang yung math Gen Ed pero pag sayang yung puntos pag mali ang answer mo. Okay, ito, yung question number 1, sabi dito, Don Antonio invested part of 30% at 5%. So, yung ibang part daw ng 30,000 pesos, 5% daw ang ininvest niya. 5% interest daw. Okay? Tapos, yung remaining daw ng 30,000, 6% interest naman dun sa BPI. Okay? So, yung iba sa 30,000, 5%. Yung iba naman, 6%. Ngayon, ang tanong dito, kung yung annual income niya 1,620,000 pesos daw, 1,620,000 pesos daw, 160,000, 1,620 yan, magkano daw? Magkano daw ang ininvest niya dun sa 6%? So magkano yung sa 6% niya? Magkano ininvest niya doon sa 6%? Ngayon, paano mo yan i-compute? Ako, di ba? So, ibig sabihin yan, kailangan mo malaman kung magkano yung 30,000 ay magkano yung 5% at saka magkano yung 6% para malaman mo yung 6%. Paano computation yan? Kasi, ang kailangan mo kasi itong 1,620 eh. Diba? 1,620. Kung magkukompute ka niyan, siyempre, matatagalan ka talaga. Ba? Medyo matagal, madugo yan. Madugo yung computation. Paano mo ito pa dadaliin? May math major ba dito? Math major. Walang math major dito. Wala. So, paano mo siya pabibilisin? Paano mo siya pabibilisin? Na mag-compute. Okay? Kasi ang kailangan mo malaman yung 1,620. So, magkano dito sa 1,620 ang 6%? Magkano sa 1,620 ang 5%? O, di ba? Kailangan mo malaman yan. Kung magkano. Ngayon, sige, tingnan natin yung mga answers nyo. Mata-mata. Sige, ano ba yung answer dito ni ano? Sige, lagyan. Mas maganda to kasi konti lang kayo. Mas maganda to kasi konti lang kayo. Sige, saan mo yung answer mo dito, Rena? Anong answer mo dito? Sabi ni A po. A, kay Rena, A, kay Irish, Mata-mata lang. mata-mata, D, kay Irish, D. Tapos kay Johar, tingnan natin. Mas maganda to. Sige, mas maganda yung konti lang kayo. Sige. Para yan, masulat natin yung mga answers mo. Yan. Ada ang ada. Ada. Ngayon, pag nag-multiply ka nito, tingnan mo. Multiply natin, ha? Magkano ba yung 12,000 times 0.06? 0.06. 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
Magkano yan? Magkano kaya yan? 0.06. Sige, 12,000 ha. Sabi dito, times 0.06. Ay, sorry. Ba't walang times? 12,000, yan. Times 0.06. Ayan. O, 720. Ang kailangan natin, 1,620. Kung ito yung 6%, yung 12,000 ng 6%, ha, nasaan ngayon ang 5%? Kung halimbawa, ito, kasi sabi mo, oh, diba? Kailangan kasi mag-total yan eh. Pag ito naman, tinotal natin to, sige, sabihin natin 6% yan. Pag ginawa natin tong 5%, dapat ang total nilang dalawa, 1,620. Okay? O, dapat ang total nila, 1,620 ha. O, sige, 14,000 times 0.05, 700. Kung 720 plus 700, hindi. So, mali na itong B. O, cross out mo na siya B. Pag A ang answer mo, cross out mo na itong B kaagad. Ngayon, dito tayo sa 16,000 times 0.05. Kasi ang sabi nyo, itong 12,000, yan yung 6%. Kasi yung 6% ng, di ba, ang hinahanap natin na 1,620. Yan. Kung ito yung 0.05, 5%, yan. I-multiply natin yan. So, 16,000 times 0.05 plus 800 daw, 800. So 800 plus 720, 1620 ba? Plus 800. 16 lang. So hindi rin. So mali din 'to. Oh, 'di ba? Aba, posibleng tama yung sagot nyo Okay. So, tingnan natin. Hindi naman kapag 18,000 times 0.05 equals 900. So ito times 0.5 yan. 900 daw. Oh, tama ba yung total? Plus 720 equals 1,620. 'Di ba? 1,620. So ibig sabihin, etong 18,000, ito yung 5%. Etong 12,000, ito yung 6%. So ito yung hinahanap natin na sagot. So ang tamang sagot is A. Di ba? Pinadali na lang 'to, pinadaling explanation na 'to. Explanation na 'to. Nagmatamata. Sabi ko bang A, mata-mata lang. A lang, mata-mata lang, Ganyan lang pag-compute. Ganyan lang analyze mo na lang kung ano yung hinahanap kaagad. Analyze mo lang kung ano yung hinahanap. Pero kung gusto mo ng formula dito, di meron ding formula dito, syempre. Okay? Kaya lang sa test kasi may time limit. Kapag nag-formula ka, medyo matatagalan ka din. 'Di ba? So analyze mo lang kung ano yung hinahanap. Mas madali mong masasagutan. Okay? Yan ha. Ganyan lang pag-answer niyan. Madali lang. Kasi ito talagang lumalabas tong mga ganito sa let. Irish tsaka Johar, first taker kayo, lumalabas tong ganito. Okay, so ang answer dito, A. Yan ang correct answer, A. Okay. Next, number 2. Itong namang sequence, madali lang naman tong sequence kasi. Okay. Sige. Ang answer dito ni Irish ay Irish D. Anong major mo, Irish? B.Ed ka ba? B.Ed? Sorry. Ang answer ni Irish dito, A pala. Kay Irish, A. Ayun. Tapos, kay Johar, A din. Ayan, sige. Rena, A ka na din kasi A silang dalawa. A na lang. Ito kasi, may mga iba-ibang klase kasi ng mga sequential. Okay? Yung mga sequence, may iba-ibang klase. Merong mga sequence na yung ginamit mong pag-multiply dito, tapos yung answer, yun din ang i-multiply mo. May mga ganung sequence, kaya mag-iingat ka. Halimbawa, itong ganito. Sequence. 1, ang answer 4. So 1 times 4 equals 4.
Tapos 4 times 16 equals, o ganun din ha. Tapos 16 times next. O ganun. Ganun ang ina-answer nila. Ganun yung mga sequence. Pero ito kasi, iba. Meron din kasi sequence na same number lang ang multiplier mo. Same number lang ang ginagamit mo pag multiply. Ito, madali lang to. Pero lumalabas talaga to. Okay? O yan o. 1, ang una, tayong sunod, 4. So, ang multiplier mo dyan, times 4. So, 1 times 4 equals 4. Yung answer naman sa next is 16. So, ibig sabihin, 4 din yung multiplier. O, alam mo na kung ano yung multiplier mo, 4. So, 4 times 4 equals 16. Tapos, 16 times 4 ulit. Tama ba? O, ano ba yung 16 times 4? 16 times 4. Gamit tayo ng calcu. O, 64. Tama, 64. Ayan, 64. Eh, wala na namang ibang 64 dyan. Sa first line pa lang, mali na. Mali na. Mali na. O, di ba? Automatic. Pag nakita mo na yung 64, huwag mo na i-compute yung iba. I-compute mo pa yung iba. Kill that time ka na yan. Logic na lang. Nakita mo na yung 64, huwag mo na i-compute. Magsasayang ka lang ng oras dyan. Kasi mali na to eh. 67, mali na. 66, mali na. 65, mali na. O, sayang oras. Pero kung gusto mo i-confirm, edi sige. 64, i-times 4 mo ulit. O, 256 na. O, di ba? O, confirm na. Magkukompute ka pa ba sa last? Okay, so tamang answer is A. O, very good. Tama yung mga answers. O, next. Number 3, madali lang yung sequential ha. Madali lang yung sequential. O, number 3, ito naman. O, percentage na naman. O, ang daming lumalabas. Ang daming lumalabas dito mga percentage talaga nung September. Mga percentage yung lumabas doon. Sige. O, Rena, anong sagot mo dito, Rena? Si Rena muna tanongin natin kasi nahuli si Rena eh. Bago natin lagyan ng computation. Ito basic. Basic lang talaga itong pag-compute dito. O, pang ano lang kasi ito, pang statistics lang kasi yung mga percentage eh. So, madali lang. O, Rena, anong sagot mo dito, Rena? No, mag-guess ka na lang kasi nahuli ka. Huwag ka na mag-compute. Huwag ka na mag-compute. Kala mo talaga nag-compute eh. Sige, Rena. O, Rena. A po. A. O, Rena A. Ito kay Rena. Rena A. Tapos kay Irish C. Ito, sorry. Irish pala to. Lagyan natin yung I. Irish C. Tapos kay Irish C ba kay Irish? B pala. Kay ano pala yung C? Sorry, B pala kay Irish B. Ito kay Irish. Kay Johar pala yung C. Johar, ayan. Sige, tingnan na. Halatang magagaling kayo sa math Halatang magagaling kayo sa math. Halatang magagaling kayo sa math di ba? Okay. O sige. Pero di naka-answer sa let. Halatang magagaling sa math. Eto ang sabi dito Na-pressure kasi. pa sa kong kapad, sir. Kay 20 minutes pa lang sa Gen Ed, natapos na. Ano yun? Guess lang yun 20 minutes, hindi mo matatapos ng 20 minutes yung Gen Ed. Kasi 150 questions yun. So, ibig sabihin, ano yun, mata-mata, mag-shade ka pa, nakakapagod kaya mag-shade. Ano yun, walang sagot. Pasar po siya. Hindi mo masasagot ng 20 minutes. Isipin, pag shade mo pa lang, di ba? Pag shade mo pa lang, matatagalan ka na. Mahirapan ka doon na 20 minutes. Pwede siguro, 1 hour, okay yun. Pero yung 20 minutes, mahirap yun sa 20 minutes, kahit Gen Ed. Kahit gaano ka pagaling sa Gen Ed, hindi mo sasagutan ng 20 minutes kasi may shading. Pag shade pa lang, matatagalan ka na sa shading. 150 questions. Yun ha. Sige. Ito, 80% daw ng 2,400 people. Meron ka ng given kasi na number, 2,400. Di ba? May number ka ng given, 2,400, Ano ba yung 80% ng 2,400? Yun na lang ay compute mo kaagad. 2,400. Sorry. May 2 times 0.80. Pag nag-convert ka ng decimal sa percentage, yung 80%, 0.80 yan. Kapag 8%, 0.08. Ano yung sagot niyan? Di 1,920? Ano yung sobra? Yung sobra, yun na yung hinahanap mo. How many of the voters did not vote for the new card? 80% kasi yung bumoto. So yung sobra nitong 24, di ba?
O, i-deduct mo na lang yung 1920 dyan. Ang bihira kayo. I-deduct mo yung 1920. O, yan yung sobra. Yan yung hindi bumoto. O, anong sagot dyan? -24. O, halatang magagaling sa math. Magagaling sa math. O, di ba? Napaka-basic niya na. 80% daw ng 2,400 bumoto in favor daw dun sa new card. So yung 80% niya, yung in favor, eto. Ano naman ang hindi bumoto, hindi in favor sa new card? Di yung sobra, oh, di 480. Patay. Oh, patay ha, patay. Oh, 480. Basic yan ha, basic to. Madali. Kaya nga sabi ko kanina, yung question muna, intindihin niyo yung question. Sa math, comprehension sa question yan. Ha? Paano hanapin? Okay, next. So 480 ang sagot, letter D. Ito naman. Prime factoring. Sige, Rena. Anong sagot mo dito, Rena? Prime factoring kasi to. Factorization kasi to. Solve pa ko, sir. Wow, sana all nagsosolve. Sana all nagsosolve. Mata-mata. Bawal calcu doon pero anong sabi ko? Dumihan nyo ang test paper. 'Di ba? Dumihan nyo yung test paper nyo. Kamay-kamay. Paano ba mag-compute ng balikan natin to. Sige, sige. Mamaya na yan. Sige. Paano ba mag-compute ng percentage kung kakamayin mo to? Ha? 2,000. Dito tayo. Para malaki yung 2,400 times Times 0.80. 0.80. Dito na natin ilagay yung sorry. Lagyan natin dito. Ganyan lang siya pag-compute, 0.80. Nandyan na yung 0 sa last. I-zero mo na yan dyan. 0 yan. 0 yan. Tapos, i-multiply mo na yan. 8 times 4. Magkano yan? 8 times 4. 16, 16, 32. Diba? 32 yan. 3. 32. Dito. 16, 19. Ganyan lang pag-compute. Ang dali, 1, 2, 1, 2. Bilangin mo yung decimal. 1, 2, 1, 2. Yan. Tanggalin mo na yung decimal. Diba? Mabilis ang pag-compute ng mga percentage. Sobrang dali lang pag-compute ng percentage. Yan lang. Tapos yung sobra, yun na yun. I-deduct mo na lang yung 1920 sa 24. Yun na yung sobra. Ito na yung answer. Pinakita ko kung paano sagutan yung mga percentage. Ganyan kasi yung lumalabas talaga sa Gen Ed Math. Pag nakuha niyo yung concept nito, yung concept lang kailangan nyo, madaling sagutan. Okay, madaling sagutan ang math. Gen Ed. Okay, sige, balik tayo dito. Prime factors. Rena, anong sagot mo dito? Kaya, sa test, dumihan niyo yung test paper niyo. Walang pakialam yung mga proctors niya, mga examiners. Walang pakialam yun sila. Kasi yun talaga yung dapat na scratch nyo yung test paper. Rena, anong dito? Compute si Rena. Tingnan natin yung mga answer nila. 5 times 15. 15 times 230. Letter B po. Letter B. Okay, number 4. Letter B kay Rena. 15, 30, 60, Tapos kay 120. Lohar, A. Kay Irish, B din. B din kay Irish. 4B. Okay. Prime factors. Yung factors kasi, kapag prime factors, ano yung matitira na ang mamultiply mo na lang yung number mismo at saka 1. Yung number mismo at saka 1, yun na lang ang matitira. Pero pag binultiply mo silang lahat, yung numbers na yon, ang equal nila is 120. Yun ang mga prime factorization. Okay, so ano to? Paano natin to ikukunin yung prime factors nito? Sige, i-multiply natin na ang answer is 120. So pwede siyang 5 times pwede rin siyang pwede ring 2. 2 times, doon tayo sa muna, 2 times 60, pwede, di ba? 2 times 60. Kasi 2 times 60, 120. Di ba? 2 times 60, 120. Kasi yata. Tapos, itong 2 naman, wala na, hindi mo naman pwedeng yan. 1 times 2 na yan. So, ibig sabihin, prime factor na to. Kasi 1 times 2 na lang ang natira dyan. Ito naman, 60, pwede natin yang pagpaliitin pa. 2 times 30.
Di ba? 2 times 30, 60 rin. So, prime factor na rin itong 2. Ito na lang 30 ang pwede nating paliitin pa. Paano natin ito paliliitin? Pwede siyang 5 times 6, di ba? Or, gawin natin ulit. 2 ulit tayo kasi pwede itong 2 times 15 eh. Doon tayo sa 2 palagi. Yan, 2 times 15. 2 times 15, 30. So prime factor na rin itong 2. May prime factor ka na 2 ulit. Itong 15, ano naman ang multipliers nito? Paano natin ito kukunin yung 15? Legit, legit di daw. Legit di daw. Tangya ka, Lohars. Legit di. Tatlo na yung 2 natin, Tatlo na yung 2 sa prime factor. Ito namang 15, di ba 3 times 5 to? 3 times 5, 15. May iba pa ba to? Multiplier. Wala na. 3 times 1 na lang yan. Itong 5, 5 times 1 na Wala lang. na. Di ba? So makukuha mo na prime factor dito. Pwede tayong magsimula sa mataas, pwede tayong magsimula sa mababa. 2. Sulat natin yung 2 times ito pa 2. So 2 times 2 2. times ito pa 2 times 3. Ayan. Times 5. Ito yung prime factors niya. Nasaan yan ngayon? Pag hinanap mo, wala nang iba kasi ito lang naman 5, 3, 1, 2, 3. 5, 3, 1, 2, 3. Di ba? Ito na yung prime factor niya. Ano yung prime factors niya? B. Pag kinumpute mo yan, 5 times 3 times 2 times 2 times 2. Equals 120. Di ba? So, ang sagot nito is 120. Iko-compute mo lang naman yan. Iko-compute mo lang yan. Baka kasi isipin mo mali o baka kasi isipin mo tama yan lahat. Sige, tingnan natin yung letter C. 4 times 5 times 6. Di ba? 120. Tama. Pero, ang tanong, yung 6 times 1 at saka yung 2, yung 4 times 1. Meron pa kasi siyang ibang prime. Ibig sabihin, meron pang mas mababa. Ibig sabihin laging tatandaan, 1 lang at saka yung number. Hindi na muna siya pwedeng gawa ng iba pang multiplier. Ito kasi, pwede mo pa itong gawing 2 at saka 3. Ito naman, pwede mo pang gawing 2 at saka 2. Di ba? Kaya siguro nalito si Johar. Nalito Johar dito. Tapos, okay. Yan 1 lang at saka yung number mismo. Pag sinabi mong prime factor, ang natitirang multiplier na lang 1 at saka yung number na lang, wala nang iba. Ito 1 at saka 1 times 2 na lang yan talaga. Ito 1 times 2 na lang din, 1 times 3, 1 times 5 na lang din. Di ba? Yan ganyan. Ito, tingnan natin tong letter. Ito. 2 times 3 times 4 times 5. Kaya nalito sabi niya, letter D daw, legit. Di ba? Nalito ka rin. Bakit? Kasi 120 rin siya. Ang problema, itong 4. Hindi mo na ito. Di ba? Nilito ka lang yan. Nilito ka lang ng mga numbers, ng mga letters dito. Kasi itong 4, pwede pa siyang 2 times 2. Ngayon, yung 2 at saka 1 na lang. 2 at saka 1 na lang. Di ba? Johar, nalito ka na doon, di ba? So, ang sagot is B. Kaya tingnan nyo muna baka kasi pwede pang i-multiply kasi siya. Di ba? Pwede pa siyang i-multiply. Na-disconnect si Irish. Yun. Ganyan lang next, number 5. Number 5 tayo. Sige. Yan. What are the prime factors of 36? Sige. Rena, tingnan natin yan, Rena. Anong sagot mo dito? Letter C. Mata-mata. Mata-mata, letter C. Letter C ito kay Rena. Blackout pala kina Irish. Na-blackout to. Nawala internet nila. Kay Johar naman is A. Johar, ano sa tingin mo? Sa tingin mo? Ano sa tingin mo, Johar? Nililito ka. Ano sa tingin mo? Yun, kasi itong 4, meron pa siya, di ba? 4, pwede pa siyang gawing 2 times 2 eh. Pwede pa itong gawing 2 times 2 yung 4 eh. So, mali na kaagad to. Titingnan mo lang kaagad. 6 times 6, mali na kaagad yan kasi pwede pa itong 2 times 3. 2 times 3, mali na kaagad yan. Ito, meron ding 4.
Diba? Pwede pa tong 2 times 2. Dapat kasi ang titingnan nyo, yung 1 na lang at saka yung number na lang mismo ang pwedeng i-multiply. O yan, mali na rin siya kasi may 4 eh. Diba? O mali na. So automatic, eto na, letter C na. Kasi 3 times 1 na lang yan. Tsaka 2 times 1 na lang. Oh. Okay na, Johan. Pero naintindihan mo na ngayon. Ang importante dyan, maintindihan mo yung concept. Maintindihan mo yung concept. Pag nakuha mo na yung concept nito, madali na lang siya. Madali na lang siyang sagutan. Okay? Di ba? Buti na lang sumali ka ngayon, di ba? Mas maganda. Mas maganda kasi kapag yung discussion nasa live ka mismo kesa dun sa video lang. Kapag video lang, baka hindi mo pa masyadong maintindihan talaga. Kasi bakit? Papagod ka manood ng video. 'Di ba? Aantukin ka, 'di ba? Aantukin ka. Aantukin ka sa video lang. Dito, 'di ba? Live, mas maganda yung live. 'Yun ha. Ganun lang pagsagot. Etong mga to, I'm telling you, lumalabas talaga to. Alam yan ni Rena kasi si Rena, nag-take na yan si Rena eh. Ganito talaga ang lumalabas sa let. Pag eto, nakuha mo yung logic nito, nakuha mo yung concept nito, madali lang ang let. Madali lang talaga ang let. Okay, yun. Punta tayo dito. Yung math, alam ko, yung mga dun sa math, tama yung sagot ko dun dati. Sigurado ako dun. Sa let. Okay, next. Prof Ed tayo. Sige, ito yung number 1. Pasagutin natin si Rena. Sige. Bigyan natin ng time si Rena. Pasagutin natin si Rena. Rena, anong sagot mo dyan? Tapos, intindihin natin yung question, ha? Rena, anong sagot mo dyan? Ha? Rena, no? Letter C. Letter C. Letter C ang kay Rena. Letter C. Letter C. Ang kay ano naman, kay Johar naman, letter D. Okay. Letter D naman kay Johar. Johar, J. Intindihin natin yung question. Sabi dito, in education daw, or training environment, sa education, o kaya sa training environment, yung sexual harassment daw, nakukumit yan kung ano. Kailan nakukumit yung sexual harassment? Letter A, sabi dito, kailan ha? Kailan? When the sexual advancement result in an, kung kailan, so when the sexual advancement result in intimidating, hostile, or offensive commitment for the result of training. Ito na, advancement result in intimidating. So tama tong A. Tama tong A, Rena, o hindi? Kailan daw nakukumit yung sexual harassment? Kailan Tama. nakukumit yung... tama yung A. Di ba? Letter D po. Answer. Tama yung A. Tama yung A. So check na yung A kaagad. Answer mo C. Answer mo C. Tingnan natin yung letter B. Letter B. Against one whose education, training, or tutorship is entrusted to the offender. Binigay mo daw sa offender yung, sige, offender, ikaw nang bahala sa ano ko ha. Ikaw nang bahala dyan sa grade ko. Ikaw nang bahala sa training ko. Ikaw nang bahala sa apprenticeship ko ha. Bigyan mo ko ng grade. Tama ba tong B? Na-commit ba yung sexual harassment dyan? Ikaw nang bahala ha. Sige, ikaw nang bahala. Yes pa rin. So tama pa rin tong B. Lagot na. Lagot na si Rena kasi tama na yung dalawa. Tama na yung dalawa. Tama na yung dalawa kaagad. A at saka B. Tapos letter C, fable is made condition to giving passing grade. Yun, pareho, halos pareho lang to dito na letter B, Yung C tsaka B kasi, halos pareho ng concept. Halos pareho sila ng concept. So, ibig sabihin, tama rin yung C. Tama yung ABC. Tama yung ABC. So, anong sagot? Ha? Letter D. Letter D ang sagot. Di ba? Letter D ang sagot. Very Asa good. na ba yung Ganyan lang. iba? Ganyan lang pag-analyze ha. Ganyan lang pag-analyze sa question. Para ganito talaga ang Prof Ed. Pag mataas yung score nyo sa Prof Ed, siguradong pasado. Okay? Tapos meron pa tayong yung sa English na-discuss na natin yung sa English, talaga yun lumalabas yung sa sa Gen Ed English. Tapos yung sa math kanina, lumalabas talaga yun sa math Gen Ed. Ibig sabihin, magiging madali na yung Gen Ed tsaka Prof Ed nyo. Okay? Yung mga tao,
yung mga tao, ha, memorize nyo na lang yung mga tao. Hindi ko na kailangang i-discuss inyo yung mga tao. Memorization lang kasi yung mga tao eh. Pati yung mga Republic Acts. So, memorization lang kasi yan. Pag na-memorize mo na yan, madali na yan. Okay? Yung sa akin dito, gusto ko yung matutunan nyo yung concept, paano sagutan yung questions. Alright? Next. Number 2. Sige. Andito si Ron. Andito si Ron. Okay. Sige. Number 2. Tanungin muna natin si Ron tsaka si Rena. Okay, bago si Johar. Si Johar kasi may answer na eh. Okay, Ron, anong sagot mo dito sa number 2? Letter D. Letter D daw kay Ron. Kay Rena, D. D din. RO tsaka RE kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Tapos kay Johar, letter D din naman kay Johar. Letter D. Madali lang to, pero itong mga to talaga, lumalabas to sa actual test ha. Situational. Which are teachers' obligations? Ano yung mga obligations ng teachers? So madali lang to kasi obligations lang naman ng teachers. Accountable for effective. Positive. So tama yan kasi positive yan eh. Di ba? Render reports on performance. Positive din siya. Nagbibigay siya ng report sa performance ng mga estudyante. Positive yan. Di ba? Positive yan. Maintain and sustain. Positive ulit. Professional. Wala namang negative dito eh. Kapag ganyan kasi, kapag naghanap kayo ng mga ganyan, ha? Pag hanap kayo ng ganyan, maghanap kayo ng negative. Okay? Maghanap kayo ng negative o kaya yung positive. Malamang, baka mamaya merong isang negative. Or mamaya merong isang positive lang. Di ba? Yung positive lang, tsaka negative lang. Lahat yan positive. Participate. Positive yan lahat. So, ibig sabihin, lahat yan. So, very good. So, yung answer is letter D. Ayan, letter D ang answer. Okay, good job ha. Ganyan yan. Ibig sabihin, pag ganito kayo sumagot sa Prof Ed, madali lang. Yung math lang talaga. Johar, yung math Johar. Mata-mata mo na lang yan. May tamang sagot ka ba sa math kanina, Johar? Parang wala ata. Meron ba? Meron. Patay tayo dyan. Okay, number 3. Sige, number 3. Number 3. Rena, anong sagot mo sa number 3, Rena? Okay, Ron C daw. Meron. Dalawa. Okay, dalawa. May dalawa naman. So, kay Ron, C daw ang answer ni Ron. C. Okay. Letter C po. Letter C din kay Rena. Okay. Johar, C din naman kay Johar. Yun. Best visual aid daw yung teacher. Best visual aid. Bakit daw best visual aid yung ano daw ibig sabihin yan? Okay. Always source of learning. Visual aid naman yung pinag-uusapan. Okay. Siyempre, source of learning naman talaga si teacher. Pero hindi lang naman si teacher ang source of learning, ha. Meron din namang iba. Pero ang sinasabi kasi visual aid. Di ba? Visual, makikita mo. Must always use effective. Ito naman, gumagamit daw siya. Si teacher nga ang sinabi so mali na to. Ang sabi nga, si teacher mismo, bakit pa siya gagamit ng mga visual aids, effective visual aids? Si teacher mismo ang pinag-uusapan natin. So automatic mali na yung B. Source of learning, mali na rin yan kasi source of learning, sabi kasi visual aid. Best medium. Diba? Ito naman, teacher must always prepare. Visual aid na naman. Mali din siya. Diba? Ito naman sabi, the teacher is always the best medium. Yun na. Siya yung medium talaga. Teaching learning process. Diba? Medium. Siya talaga yung instrumento. Siya talaga yung instrumento. Diba? Yun yung best visual aid. Siya yung instrumento. Okay, so correct answer is C. Very good. Madali lang yan, madali lang. Number 4. Etong mga ganito. Etong mga ganito. Lumalabas talaga itong mga ganitong mga choices. Diba, Rena? Nakita mo sa... yung may mga ganito, 1, 2, 3, 4, Roman numerals, tapos may choices. Nako. Paghanchod to sila, oy. Ang dami niyan. Dami yan sa actual test. Pabilisan yan magbasa. Pabilisan din umintindi. Comprehension. Ay, baka. Sige. Sagot. Number 4. Itong mga ganito, sakit sa ulo to. Lalo na kung mahaba yung question.
Pag mahaba yung question, mahaba din itong mga nandito sa choices. Nako, sakit sa ulo yan. Sabi ni Ron, D daw. Nung actual test pa naman, ang daming haba. Visit yun, visit yun. Visit yun, kakapagod magbasa nun. Ako, basta, ang ginawa ko, process of elimination. Yung maling sagot, tinanggal ko na kaagad. Pagbasa ko dito, pag mali, tinanggal ko na. So, ibig sabihin, sa choices ka na lang kasi tinanggal mo na yung mali di ba? So, mas madali na. Ganyan dapat sumagot sa mga ganito. Tanggalin mo yung mali dito, di ba? Yun na lang sa choices, yun ang pipiliin mo kung ano yung naiwan. Rena, anong sagot mo? Letter D. Letter D kay Rena. Letter D daw kay Rena. Wrong ng 2. Tapos kay Ron naman, tingnan natin yung answer ni... letter D din naman kay Ron. Ay, kay Johar. Letter D din. Yan. So, anong mali dito kaagad? Di ba? Yung mali kaagad ang hanapin mo. What are the qualities of empowered? Qualities daw ng empowered teachers. Yan, empowered teachers. Qualities daw. Yung mali na kaagad ang hanapin mo, yung negative kaagad, di ba? Learn and grow on the job. Siyempre, okay yan. Di ba? Okay yan. Learn and grow nga on the job. Work individually. Lagi kang ikaw lang mag-isa. Sado ka naman, di ba? Wala kang pakisama. Makisama ka naman. Bastos tong teacher na to. Bastos na teacher na to, di ba? Tapos may humihingi ng tulong sa'yo, ayaw mong tulungan kasi nga gusto mo individual lang. Sip-sip ata yan, sir. Traulong teacher to, di ba? Yun, mali na kaagad siya. Believe that, di ba tama? Believe that learner is the center of the... Tama to, di ba? Yung learner talaga dapat. Ito dapat yung idea ng mga teachers, mga empowered teachers. Yan, so tama to. Yung learner talagang focus. Okay, learner talagang focus. Sa new curriculum, mga learning talaga, yung mga learners talaga yung focus natin. Believe that improve instruction everyone's. Everyone's responsibility na nga. So positive siya. So tama pa rin. Okay? So isa lang ang mali, yung 2 lang. So hanapin mo na yung 1, 3 at saka 4. 1, 3 at saka 4 nang hanapin mo. Ganyan lang. Okay, 'di ba? Madali lang? Dali lang, no? Itong mga ganito. Ganito lang gawin mo. Hanapin mo na yung mali, tanggalin mo na. Ito yun. Cross out ha. I-cross out nyo dun sa test paper nyo. Cross out para hindi ka na malito. Kasi ang pag hindi mo i-cross out, baka kasi magbabasa ka ulit. Ngayon, pag cross out mo, yung number na lang ditong titingnan mo. Di ba? Mas madali na siya. Okay? Number 5. Sige, yan. Yan ang number 5. Sige. Ito, madali lang din to, di ba? Letter C. Letter C kay Rena. Letter C. Madali lang din to. Ano natin? Kay Ron, kay Johar naman. Kay Johar, letter C din naman kay Johar. Ayos yung sagot ni Johar sa sa Prof Ed. Ha? Sa math lang talaga. Sa math lang. Goods as a Prof Ed. Baka Diba? naman. Di ba? Madali lang ang Prof Ed kapag alam mo na, natutunan mo na yung strategy, paano sagutan, madali lang. Pero next time, medyo yung pahihirapan natin yung Prof Ed Pahihirapan natin yung Prof Ed next time. Yung mga mahaba na yung gagawin ko. Ito, pinadali ko muna para at least simula tayo sa madali, papunta sa mahirap. Papunta sa mahirap. Ayun. Madali papunta sa mahirap, syempre. Ron, anong answer mo dito, Ron? Madali lang naman to. C din kay Ron. Ayun, C. Kasi sabi dito, bakit daw gumagamit yung teacher ng varied materials sa klase? Varied materials sa klase. Yan na, varied materials sa klase. Order thinking skills. Hindi naman, di ba? Higher order. Kung madali lang naman yung ginamit mong materials, di ba? Nonsense. Di ba? Nonsense. Kung madali lang, hindi rin siya higher order thinking. So, mali ka agad to. Mali na kaagad yan. Di ba? Tapos, yung sunod naman, yes. To raise pupils awareness. Awareness ba yan? Kung yung mga estudyante mo, nga pa rin. Nga pa rin awareness. Di ba? Hindi rin. Hindi rin yan. Tapos,
to keep students busy all the time. Bakit po paano naman magiging busy yung estudyante mo sa mga materials na ginagamit mo? Paano kung visual aids ka lang? O, 'di ba? Visual aids ka lang, magiging busy ba yung mga 'yan? Oh, hindi yan magiging busy, 'di ba? Ito naman interest, siyempre ito. Sustain interest. Kasi pag hindi ka gumamit ng mga varied materials, baka mamaya yung mga estudyante mo, oh, wala na, hindi na nakikinig sa iyo kasi lagi na lang gano'n. Lagi na lang gano'n, mawalan ng gana, 'di ba, yung estudyante mo. So letter C, tama, letter C. Mawalan ng gana, kawawa naman. Oh, number 6. Eto, natandaan ko 'to, lumabas din 'to nung ano, nung September. May ganito about yung mga voter, yung mga kandidato. Meron 'yan, Rena, na kung maalala mo 'yan, merong mga kandidato. Oh, may mga kandidatong lumabas ganito. Hindi ko na yan naalala, sir. Meron nito sa PropEd, ang dami nito sa PropEd noon. Ang dami mga ganito mga kandidato. Hindi na po ako nagbabasa. Yun na labas. Oo. Oh, basahin mo yung PropEd. Yung importante talaga yung PropEd. Kasi 40%. Doon ka talaga dapat mag-focus, magbasa. Yung Gen Ed naman, isang basa mo, pag nakita mo yung sagot ka agad. Oh, hindi na kailangan kasi yung Gen Ed ng talagang understanding, yung mga memorization lang. Sa math, pwede. Sa math, pwede talaga yung comprehension doon, tsaka yung concept. Ito, mga ganito, lumabas to nung ano, September. Yun nga ang sabi ko, nung sumagot ako ng mga ganito nung September, sabi ko, ano naman to, depende sa lugar. Depende sa lugar. Iniisip ko rin depende. Pero kapag ikaw ang sumagot, lagi mong ilalagay yung sarili mo dun sa gumawa ng test paper, gumawa ng question. Yung sumagot ako talaga, natawa din ako nito eh. Sabi ko kasi, depende naman to sa lugar. Depende sa lugar. Depende rin to sa tao. Meron kasi mga question doon about sa mga kandidato. Ah, sino daw ang iboboto mo? O yung si ano daw, yung kandidato daw nagbigay ng mga gifts, mga gano'n. Tapos malapit na daw yung election, iboboto mo ba daw siya? Gano'n, may mga gano'ng mga concept do'n sa ano, sa let. Sabi ko nga, sus depende naman 'to sa actual, sa tao, sa totoong buhay. Pero yun nga, 'pag sumagot ka sa let, dapat, ilagay mo yung sarili mo dun sa gumawa ng question. O sagot dito, if you're a wise voter, kung wise ka daw na voter, you would vote, o sinong iboboto mo, 'di ba? Siyempre si Public letter C. toilet. Automatic C. Automatic C. Lalo na kung malaki, o 'di ba? Kung malaki yung ibibigay, Oo. letter C na, letter C na kaagad. Okay. Correct. Oh, 'di ba letter C. O siyempre mali yung C. Kapag sa let mali yung C, kapag sa actual sa totoong buhay tama yung C. Okay. So mali na tong C. Mali na yang C. Lastik mawawalan kayo ng trabaho kaagad niyan, ha? Oh, professional tanggal lisensya kaagad. Tapos God who gave you yung ninong mo daw, ninong mo nagbigay sa'yo ng trabaho, iboboto mo. Oh. Siyempre eto kaagad ang answer. Sa totoong buhay eto, tama 'yan. Sa totoong buhay, tama din 'to, 'di ba? Oh, a neighbor who is closest to you in time, oh, 'di ba tama din 'to sa totoong buhay, tama din 'to. Pero ang hinahanap kasi natin yung mga kaplastikan. Kapag sumagot ka sa Prof. Ed, yung kaplastikan, oh, ito na yung plastic, letter A. 'Di ba? So ang tamang sagot is letter A kasi medyo plastic 'tong A, eh. Ganyan lang, ganyan sumagot sa Prof. Ed. Number 7. Ito sige tingnan natin kung ano yung sagot ni number 7. Kakaiba ata kayo ng sagot niya, number 7. Number 7. Anong sagot mo dito, Rena, number 7? Number 7. Tingnan natin yung mga sagot, number 7. A. Sige, Keron, A. Hmm. A ang sagot. Sige, tingnan natin, A. Student B was asked to report to the guidance office. Student B and his classmates at once, sabay-sabay daw sila. Remark, sinabi daw nila na sabay-sabay. At once, sabi at once, remark, sabay-sabay daw sila. What's wrong? Ano daw problema? Bakit daw siya pupuntahin doon? Ano ibig sabihin noon?
'Di ba? So yung concept, anong ibig sabihin nun? Bakit daw? What's wrong daw? Oh, ano daw yung ini-imply nun? Is Zurindbi a problem student? O hindi naman siguro. 'Di ba? Oh, problem student pa yung letter B. Pinapunta ka sa guidance office. Letter A. Guidance counselors are perceived to be. Ito lalo namang hindi. Lalo namang hindi. The parents, lalo namang hindi. Anong kinalaman ng parents dito? Walang kinalaman ng parents diyan. 'Di ba? Ito yung sagot, letter A, syempre. Reporting to guidance office often as misbehavior. Tama naman. Ito kasi lagi, ba sa school kapag ganyan, pinatawag ka sa guidance. Nako, may ginawa na naman tong kalokohan. 'Di ba? Malamang ito si Johar. Nako, may ginawa na naman tong kalokohan si Johar. Okay? Punta ka sa guidance. Alright? Yan, letter A. Number 8. Madali lang itong mga questions na to. Next week, mas maganda next week. Kasi papahirapan natin yung Prof. Ed next week. May mga madadaling tanong talaga sa Prof. Ed. Okay, may madadaling tanong. Pero next week, pahirapan natin. Yes, tama. Tama to. Tama to. Tama yan, ha? Pero yung problema sa math. Sige. Next time, dagdagan natin yung math. Dagdagan natin yung math next time. Dagdagan natin yung math next time. Tagilid si Johar sa math. Tagilid sa math. Wala naman si Johar. Tagilid sa math eh. Tagilid sa math. Next time, dagdagan natin ha para mas madali. Sige, anong sagot nyo dito? A. A daw. A ang sagot. Sabi ni Ron. A. A daw ang sagot. Sabi ni Ron. Tingnan natin. Asked to do a learning task. Pinagawa daw si Joe ng learning task. Sabi ni Joe, nag-hesitate daw siya. Sabi niya, mahirap yan. Ayoko niyan. Hindi ko kaya yan. Diba? Di daw niya kaya. Mahirap daw kasi kaya hindi niya kaya. It's difficult. I don't like it. I can't do it. Which drive can motivate him to perform the learning task? Ano daw yung makaka-motivate sa kanya para gawin yung task? Alam nga namang mag-affiliate ka. So, mali na kaagad to affiliate. Ha? Siya nga lang, si Joe nga lang, pinagawa mo ng task, mag-affiliate ka. So, mali na yan. Diba? To be free. Anong kinalaman ng to be free dito? Pag free ka, ikaw lang mag-isa, ganun pa rin. May hirapan ka pa rin. Sasabihin mo pa rin mahirap to. Ako lang mag-isa, mahirap to. Diba? Concept lang ha. Concept lang. Logic ka agad. Logic mo kaagad yan. Mali na si Johar, letter C. Affiliate, bakit mag-affiliate? Ibig sabihin may kasama ka. Diba? Mag-affiliate ka. Mali na. Have power. Have power. Lastik yung have power. No? Diba? Mali na yung have power. So, automatic, achieve. Achieve yan. I-drive mo siya na kaya mo yan. Kaya mo yan. Ma-achieve mo yan. Ma-achieve mo yan. Ha? Kaya mo yan. Diba? Letter A. Mali na si Johar. Letter C kay Johar. Number 9. Yan. Number 9. Sige. Madali lang dito. Number 9. Crucial skills daw. Yung mga napaka-importanting skills for effective teaching. Yun na naman. Meron tayong mga 1, 2, 3, 4. Mga Roman numerals. Tanggalin natin yung mali. Tanggalin natin yung mali. Creation of new instructional materials. A. Kay Ron. Creation. So, tama naman to. Diba? Tama naman yan. Diba? Tama yan. Creation. Siyempre, gumawa ka ng new materials. Alam nga naman hindi ka gumawa ng new materials. Tama yan. Effective. Alam nga naman yung same materials lang ginagamit mo. Diba? So, boring. Na-discuss lang natin kanina. Diba? Yung mga estudyante mo, mawawala na gana pag same lang lagi. Gawa ka ng bago. Classroom, siyempre, classroom management. Diba? Maayos yung classroom mo. Malinis. Diba? Yung estudyante mo, behave. Higher order thinking. Siyempre, kailangan to. Para yung mga estudyante mo, ma-develop yung mga creativity, yung problem solving, ma-develop yung mga estudyante mo. Siyempre, kailangan yan. Art of question, siyempre, kailangan. Etong dalawang to, halos connected lang naman tong dalawang to. Connected lang yung dalawang yan. So, tama din to. So, tama yan lahat. Tama yan lahat. Good job. So, tama to. One mistake si Johar daw sa Prof. Ed. Wag mo na isali yung math. Wag mo na isali yung math. Wow, very good. Wag mo na isali yung math, Johar.
Okay, kasi pag sinali mo mas nako. Oh, number 10. Oh, ito na, number 10. To make the materials highly, oh, materials ha? Itong mga, ito lumabas din to, natandaan ko to sa ano eh. Yung mga materials, yung mga IMs, lumalabas talaga yan sa ano, sa Prof Ed, sa actual test. Yung mga IMs, natandaan ko yung mga IMs, nandun talaga yung mga IMs. Hindi nawawala yung mga IMs sa Prof Ed. Kapag mga IMs talaga, instructional materials, laging nandun yan sa Prof Ed. Laging nandun yan sa Prof Ed. So A daw. A sabi ni Ron, okay? A kay Rena, A din kay Johar. Oh, highly engaging. Prepare materials are easy to make. Oh, easy to make. Engaging ba naman yung easy to make? Engaging ba yan? Okay, kahit pa easy to make yan, kung hindi ka naman engaging, hindi naman engaging yan, 'di ba? O mali pa rin yan. Nasa question na kasi yung answer din, 'di ba? Engaging o engaging. Oh, mali na 'to. Mali na kaagad 'to. Cost less costly. Big less costly, engaging na kaagad kapag less costly, engaging na, so mali na kaagad. Design similar to commercial ones. O, commercial ones, halos nangopya ka lang, so hindi na rin siya engaging. 'Di ba? Nangopya ka lang, halos nangopya ka lang yan. Hindi na siya engaging. So, make materials interactive. The word interactive at saka engaging, pareho. Oh, nandyan na. Engaging, interactive. So, ang answer is letter A. Oh, ilan ang mali mo dito, Johar? Isa lang? Oh. Sa Prof Ed, isa lang ang mali ni Johar. So, madali lang to, madali lang to. Oh, sa math ka lang na disgrasya. Math ka lang na disgrasya. Sa math lang si Johar na disgrasya. Yun lang naman ang discussion natin today. Kasi ang gusto ko i-focus talaga dito, itong math, kasi itong mga to, tandaan nyo, itong mga tong discuss ko ngayon, lumalabas talaga yan sa actual let. Lumalabas yan sa actual let. Lalo na yung mga prime factor. Di ba, Rena, itong mga prime factor tsaka yung mga percent na yan? Oo, Hmm? yan lang ang check ko, sir. Prime factor. Doon ka lang tumama. Doon ka lang tumama. Yung 72. 72, ano ba yung prime factor? Tingnan nga natin yung ano ba yung prime factors ng 72. 72. So kapag 72, so times 2 na lang natin to. May times 2 ba tong 72? Meron, wala. 0.5 siya, di ba? 35 kasi 70 eh. So ano dapat to? 72. Ay, Ano yung, 56 pala yun, sir. 56, 56. diba? 56. Oo. 56. May 56 ba tayo? Wala tayong 56, no? Hindi, sa let, sir. Sa Sa let let, sa po. let. Oh. Tingnan natin yung prime Oo. factors ng 56. O, si Johar nga pasagutin natin. Johar, prime factors daw ng 56. O, Johar, yung question is prime factors daw ng 56. O, dito tayo. Dito tayo sa ano, sa paint. Johar. Sige, compute mo dyan, Johar. Prime factors daw ng 56. Tingnan natin yung prime factors. Ayun. Dalawa pala kayo ni Ron pala. Si Johar pala at saka si Ron yung ano, disgrasya sa math nito. Disgrasya sa math. Panoorin mo yung video, ano, Ron. Kasi diniscuss ko doon, ha. Yung concept lang talagang diniscuss ko. Hindi mo na kailangan ng mga ano diyan, hindi mo na kailangan diyan ng mga formula kasi pag nag-formula ka pa, matatagalan ka talaga sumagot. Pwede rin namang formula, pwede rin ng formula, memorize mo yung formula. Pwede ko ring ibigay yung formula. Pero mas madali kung concept na lang kasi pabilisan din naman 'to pagsagot dun sa Gen Ed. Okay? Yung Gen Ed, 'di ba, 1.5 hours lang yung Gen Ed? 'Di ba rin natanda mo yung time noon, 1.5 hours lang yun, 'di ba? 1.5 hours lang. Oo. Oo, yung major 2 hours. 2 hours. Yung Prof Ed ang 2 hours. Tapos yung major, yun ang 2.5 yata. Oo. 2.5 yata yung major or 3 hours. Basta yung major ang mas mahaba. Yung Prof Ed 2 hours lang yung Prof Ed. Yung Prof Ed nga sinagutan ko lang yun ng ano ng mga 55 minutes ata. 51 or 50. Basta natatandaan ko mga 50 plus lang yun. Yung Prof Ed sinagutan ko yun. Naka 88 pa ako. Siguro kung tinagalan ko baka mas mataas pa. Kaya lang iniisip ko ayoko nang basahin pa ulit baka kasi magbago isip ko. Mamali pa. 2, 2, 2, 7 daw sabi ni ano. Sige, tingnan natin. So 56, ano bang multipliers natin dito sa 56? Pwede itong ano, kung i-divide natin to ng 2, 56 divide 2, pwede ba? 7. Kung 7, 7 times ano? Yung 56. 56, i-divide natin ng 7. Divide 7, pwede ba?
O 8, ayun pala, tama. 8 times 7. So 8 times 7 kasi 56 yan. Oh, very good. 8 times 7, 56. Ngayon, ang tanong, yung 7, pwede mo ba itong ipababain? Pababain. Hindi na, wala na yan, di ba? Kasi whole number na yan eh. Tapos 1 at saka 7 na lang yan eh. Hindi na yan. Prime factor na siya. Kapag yung number na lang at saka 1, ang multipliers nila, prime factor na yon. So 1 at saka 7, prime factor na yung 7. Etong 8, 1 at saka 8 pwede. Pero pwede pa siya siyang 2 times 4. Di ba? Pwede pa kasi siyang 2 times 4. Oh, yung 2 times, sorry, bakit 8 to? 2 times 4. Yung 2 times 4 equals 8. Oh, pwede pa siya. Di ba? Ngayon, etong 2 naman, 2 times 1, prime factor na siya kasi 2 at saka 1 na lang yung pwede mong i-multiply dito. So, prime factor na rin to. Ito namang 4 times 1, pwede. Pero meron pa kasi yung 4. Yung 4, pwede pa rin siyang 2 times 2. O, diba? O, ito na lang yung multipliers niya. 1 at saka 2 na lang. So, 2, 2, 2, 7. O, tama. O, nakuha na ni Johar. O, talino na si Johar sa math. Diba? Konting discussion lang, 'di ba? Nakuha na kaagad. O, perfect na 'yan sa math. Johar, pwede ka na mag-math major. Ipabago mo na 'yan pabago mo na yung major mo dun sa ano. Serena din. Ipabago mo na yun sa wakas. Ipabago mo yung major mo dun sa PRC, sabi mo, ma'am, math na lang yung major ko, madali na pala yung math. Madali na yung math. Okay, so next week, pahirapan natin. Don't worry, kasi yung sa math, Gen Ed kasi, ganun lang talaga. Ganun lang talaga yung lumalabas. Madali lang. Pag nakuha mo yung concept, sobrang dali lang talaga. Okay? So next week, pahirapan natin yung Prof. Ed, ha? Mag-attend kayo kasi mas maganda kasi yung sa live na discussion kaysa yung sa video lang. Kasi sa video lang, baka antukin ka, tamarin ka pa manood. Okay, tamarin ka manood, antukin ka, hindi ka na, wala ka nang ganang manood. Yung sa live kasi, makikinig ka. Okay? Okay, sige, okay lang. Sige, kasi tapos na tayo. Okay? See you next week. See you next week. Okay? Bye-bye, bye-bye. Thank you Happy po, sir. Sunday. Welcome. Happy Sunday. Okay, bye-bye, bye-bye. Medyo na-refresh po yung sa Gen Ed ng math. Okay, sige. Okay, bye-bye. Okay.